Pag nagpakasal ka, ang goal mo, baguhin siya, magtayo ka ng bahay ampunan. Magtayo ka ng charity work. Pero yung mag-aasawa ka, tatanggapin mo siya na buo. Warts and all. Para kayo magtagal. And then, syempre, mabibigo ka. Kasi hindi nangyayari yung gusto mo. You will foolishly blame your spouse. Ba't di ka masaya? Kasi siya, hindi ako naalala. Ba't di ka masaya? Kasi siya, ganun. Kasi siya, ganun. Babae at lalaki, ganyan yon. Hinga ng hinga sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Lumalaki tuloy yung gulo, nagkakaroon ng kampi-kampihan. At pagpatuloy mo siyang laging sinisisi, you will develop resentment. Bakit ba ako nakapagpakasal dito sa pintor na to? Puro pagpipinta inaatupag, hindi kami yumayaman. Ang mga dati kong classmate, mga pinsan ko, mga may kotse na, may bahay na, kami wala pa. Kasi siguro yung napakasalan nila, mahilig gumawa ng pera. Yung napakasalan mo, mahilig magpinta. So either you change husbands, or you change your attitude. Mabuti ngayon kung yung asawa mo ang mag-isip na, papalitan ko nga ito para pasayahin yung asawa ko. Pero kusa yan, hindi yan naiutos. At hindi yan nasusustain pag inuutos mo lang. Once you develop resentment, resentment leads to all kinds of evils. Nandyan na yung hindi ka na ganadong maglinis ang bahay, ayaw mo na umuwi, ayaw mo na magpakita. Nandyan na yung nagyayabang yung asawa mo sa harap ng mga kaibigan, nakasimangot ka gano'n. Yabang niya, hindi totoo. Yung gano'n. Yung mga babaeng nakasimangot habang nagyayabang yung lalaki, bitin lang yon. So totoo lang. Kasi pag masaya yon, sa umaga talaga, tipit-tipitin, tipitin. At pag nagyayabang ka, pumapalakpak pa yon. Diba? Kaya mga kalalakihan, pagka nagyayabang-yabang kayo ng konti, nakatingin asawa nyo nakasimangot, bitin. Kasi kaya niyang patawarin lahat ang pagkukulang niya sa buhay. Basta siya tipit-tipitin.